Ano ba ang pwedeng gawin ng pamahalang lungsod o ng lokal na pamahalaan sa suliranin ng flood control while the national government is addressing it now, no? Ano yung mga bagay naman na pwedeng gawin ng bawat lokal na pamahalaan upang maging bahagi ng solusyon, hindi para ituro ang daliri kung kani-kaninong muka, but to act on the matter to help its citizens or constituents. Here we are today. Whether nature o pagtatanim ng mga halaman sa ating kapaligiran, whether technology or whether facility, and of course, our human resources in the city of Manila. Kaya pumanatag kayo, hindi lang tayo sa teknolohiya at mga halaman o nature, humahanap ng tulong upang maging bahagi ng solusyon, bagkos pinalalakas din natin ang kasanayan ng ating mga bahagi ng pamahalaan, partikular na ang ating human resources. With the facility above of this building, we may have more data analytics, measuring problem, projecting plan, and cushioning or create action plan to cushion the masamang magiging epekto ng isang hamon sa ating pamayanan. So, yan po ay mga paghahanda o mga gamit na in my own little way that I acquired going to school and places across the globe, pegging whatever we can adopt in our community. This is where they started. With the right data, you can create right action plan. Hindi na to yung alam yung pupunta ka sa Pokyaps, no? Upo ka doon sa isang lamesa, tahawa ka ng bolang bilog. Bolang bilog, huwag tutulog-tulog, ba, baby, bobu. Mukhang nanonood kayo nung araw, Hindi na natin kailangang hulaan. Our leaders in the respective agency will have enough tools na ibagay naman sa limited resources natin and efficiently confronting our recurring yearly problem. And it's all about saving a life. Lives better, but every life, every person, every human being that we may and can save is one success. Or kumbaga sa mga shout out sa mga naglalaro sa lupa, may tarya, may guhit ka. I think ko yun po ay isang katagumpayan ng sino mang pamahalaan. Now, pangalawa, as you all know, pare-pareho naman tayo halos lahat dito. Hindi naman magkakaiba lugar natin, kaya very unique ang Maynila. No? Isa sa malaking suliranin ng mga barangay. Kayo to, you know this very well, is yung mahirap nating nasasakupan na may 1/2 metro kwadrado na tirahan. O nakikipisan lang. 3, 4 sila sa pamilya. Higaan, tsitsaan, etsasan, kusina, at yun na yung buong bahay. Like katulad ng bahay namin. Isa sa nagiging suliranin ng mga barangay, walang maburulan. Sa iskinita na lang o sa labas ng barangay hall,
o misa sa barangay hall. Yung iba naman, maswerte. Magaganda ang mga barangay hall, medyo malalaki. At yung ibang barangay naman, nagpapagawa pa ng chapel. But 896 barangays. Just imagine, all over the city. Talagang misa, sumasakit ang ulo ni Kagawad, ni Chairman, pag nilalapitan sila, saan po namin ibuburol? O kaya kumisa sa Eskinita. O kaya, ewan ko, I think yung iba sa inyo na-experience na. Patay na. Inililigtas pa. Pag may sunog. O binubuhat yung patay, baka matusta eh. O yung experience ko sa Damka, mga taga Santa Mesa. O, pinasok ng tubig yung Damka. Walang makapasok na pamahalaan. And I've showed them how to do it. Ewan ko kung nakita nyo yung litrato na yun about 7-10 years ago. We went inside in the middle of Damka kasi pumasok na yung what you call San Juan River. No? Pumasok na. Ano ho yun? Tabo eh. Parang planggana ho yung Damka eh. Pagpasok ng tubig nun, tatagal po yun. May burol. Buti naman yung kabaong lumulutang sa baha. But, you know, it may sound funny and come to think of it in hindsight, putsang hirap talaga maging mahirap. Sa totoo lang. Yun naman inire-request ng mga taong bayan. To address such possible incident. Now, the poor people, ang mga mahihirap nating mga tagalungsod, ay magkakaroon na ng fully air-conditioned public burulan sa tabi ng sementeryo. Sa lahat ng pamilya, sa future, magdala kayo ng jacket. Giginawin yung bangkay dito. Opo, we opted to, inisip namin na tugunan yung kahilingan ng mga mahihirap nating kababayan at yung inire-request ng mga barangay official na kumare magkaroon na ng sentro na burulan. Walang tosgas. Dadalhin nyo lang yung bangkay nyo sa kasarili nyo. Pagkayari, mamimili na kayo. Dalawa titira sa inyo. Apoy o uod. Dalawa lang. Isang kempot mo lang. Lilibing mo na todits. O gusto mo naman, iuwi yung isang kultura na maiuwi mo yung ash or abo. Isang kembot lang. Isang apak lang nasa libingan. So there will be a public chapel dedicated to, particular to, the poor people or families in Manila. Dahil kahit mahirap ka't patay ka na, we, the government, must give back dignity. Kailangan maibalik natin ang dignidad sa labi ng mga kapwa natin Manileño. Mano pa yung mga bangkay na nakikita natin na tumimbwang na lang sa kalsada, hindi dahil sila'y pinatay, kundi sila yung mga pakalat-kalat na isang araw, bumigay na lang ang kanilang katawan. We always give dignity to human being. Pangatlo, isa sa malaking problema ng mga mahihirap nating kababayan, yung unclaimed body. Umabot tayo sa sitwasyon, nung pag-upo ko, nakakita ko, mga kusyal, nakakita ko ng tapa. Halos kulay tapa na yung bangkay. Just imagine that it's you. Nobody claimed. And you're just being stored
na nakasako, nakatela. I mean, one, yung sanidad for the living person, but the dignity sa buhay ng tao o sa labi. Kahit bangkay yan, may dangal yan. And for the first time, this facility also will build a coroner's office where yung mga labi na matagal na tatenga ay maaalagaan ng inyong pamahalang lungsod sa isang maayos, tama na pasilidad. So, mga kababayan, patuloy kong dinidinig sa mga manunod ang inyong mga kahilingan na sana ay merong ganito, sana ay merong ganyan. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng sana ninyo, tutuparin ko, ay sala lang ang problema. Choppy na lang ang problema. Pero, we will do our best in our own little way. In the speed of light, always mabilis ang kilos. Mabilis ang pagpaplano, technical, mabilis implement, mabilis maganap ng kakayanan. So that's why I invited you today to go and send the message for your fellow chairman all over the city that soon, in a year time, meron ng pasilidad sa hihingi sa inyo na tulong. At yung mga halos linggo-linggo o buwan-buwan yung suliranin bilang barangay official is now being addressed by your city government. And the request of our people na magkaroon ng disenteng burulan. Ano ito? Sino nakapunta sa PAS? PAS, funeral homes. Nakapunta na kayo? O, yung mga, ano yung burol, yung online. Anong company yun? Ha? St. Peter. O, sino gusto pumunta? Hindi. Kasi baka hindi nyo nabivisualize eh. No. At that level, mahirap na pamilya will have the best last days, at the very least that we can do to their loved ones. Nakapiling nila. So yan ang commitment namin sa inyo. And go, spread the word that in the near future, one way or another, it may help your constituency. So today, maraming salamat sa inyo. Sino ba may birthday ngayon, January? May birthday sa inyo? O, magkikita tayo mamaya. Maya-maya. Kasi hindi tumama yung January last year eh. July ako nag-mayor eh. But we'll continue. So, sa mga may birthday, lakasan nyo ang loob nyo. Padamihin nyo pa yan. Because, I want you to see. I want you to be part. Gusto ko yung makita at maging bahagi kayo unti-unti na pagbangon ng lungsod. Because I know deep inside you, in the beginning, you really wanted to serve your people. And together, we can serve them better. Kaya, sa may mga birthday, pakape kayo. Happy birthday to you. Maraming salamat. Sana wag kayo magsawa na tugunan ang aking panyaya. Dahil pumanatag kayo, mga batang Maynila, mga barangay official na nandito. Baka linggo-linggo tayo magkita ngayon. Yes. Everything that we have planned before and that we have planned for growth of the city
will happen and start happening in 2026. We will. So, I want you to be part of those things. Witness it from the ground up. Pipilitin natin mag-inam upang ikalugod naman ng mga nagbabayad ng buwis na ang pananalapi na kanilang inintrega, ipinagkatagwala sa pamalang lungsod ay maibalik sa kanila through many forms of services for immediate, mid, and long-term needs of our people. So maraming salamat sa oras ninyo at pagpalain nawa kayo ng pong may kapal at pagpalain lahat ng ating mga kababayan sa lungsod ng malusog na pangangatawan. Magandang umaga, Manila! God first. Thank you.